God is faithful to His promise. Never kang mabibigo sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, count it. Pag sinabi ng Diyos that, I will never leave you nor forsake you, believe it. Claim it. Pag sinabi ng Diyos, I will supply all your needs, believe it. Paniwalaan natin sa ating mga buhay. Sabi ng Diyos kay Abraham at Sarah, umalis kayo sa lugar na yan, pumunta kayo sa ituturo ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng anak, pararamihin ko inyong lahi. Tinupad ba niya? Tinupad. Pero matagal. Nung 1 taon na lang ang nalalabi sa timetable ng Diyos, sabi ng Diyos, next year, magkakaanak na kayo. Tinupad ba ng Diyos? Pagkatapos ng 1 taon, nanganak nga si Sarah. Yung promise siya kay Hagar, sabi ng Diyos sa kanya, tahan na, huwag ka nang umiyak, akong bahala sa anak mo, pararamihin ko siya. Ginawa ba ng Diyos? Ginawa niya. Dahil anak din niya ni Abraham sa chapter 25. Kasi pag nangako ang Diyos, tinutupad niya. Sabi po ng awit 119, 140, ang pangako mo sa amin, subok na't walang mintis. Ano yung sabihin ng walang mintis? Hindi sumasala. Parang halimbawa, kung ikaw ay tumitira, ikaw ay bumabaril, hindi nagmimintis. Sabi mo, magaling yan, hindi yan nagmimintis. Sure ball. Pag tumira yan, shoot agad. Ganun yan, mga sure ball, mga shooter yan. So ang Diyos natin sa langit, ang sabi po ng mga awit, sure ball yun. Pag nangako siya, walang mintis yun. Gagawin niya yun. Ganun ang Diyos natin sa langit. Yang katabi mo, marami ng mintis yan. Ang dami ng ipinangako niyan sa iyo, pero mintis. Ang dami ng ipinangako niyan sa Diyos, mintis din. Ang dami ng ipinangako sa kapilya, mintis din. Diba? Pero ang Diyos natin sa langit, pag nangako siya, walang mintis yun. Sureball yun. Sabi ng awit 145:13, di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Hindi ka mabibigo sa Diyos. Maraming mga tao, bibiguin tayo, mangangako ngayon sa atin, pagkatapos ay hindi rin naman gagawin. Pero ang Diyos natin, never tayong bibiguin sa kanyang mga pangako. Basta sinabi ng Diyos, tutuparin niya yun. Kaya, pwede nating panghawakan ang pangako ng Diyos. Alam niyo kung bakit pwede nating panghawakan ang pangako ng Diyos? Because our God in heaven is not forgetful. Tayo, makakalimutin tayo. Minsan nga, salamin nga lang natin, di natin alam kung nasaan eh. Yung susi nga natin, di natin alam kung nasaan eh. Kahit nga pag inom ng gamot, di natin alam kung, uminom ba ako? Yung mga may maintenance, di ba? Yung pag may maintenance ka, ang question mo agad, nakainom ba ako? Di ba? Kaya yung iba, bumibili ng mga boxes na merong Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Sunday. Para pagbukas mo, nakainom ba ako pagbukas? Oo, nakainom ako. Oo, hindi ako nakainom. Kasi makakalimutin tayo. Di ba? Marami tayong promises, nakalimutan na natin at kinalimutan na natin. Maaring sa tao, maaring sa Diyos, at maaring sa church. Tama natin mga promises. Sabi mo, hindi ka na-aap. Sabi mo, nung mag-January 1, sabi mo, lagi na po akong magkakapilya, Panginoon. Diba? Anong ending? Tinupad? Sandali. Hindi na po ako malilate, Panginoon. Ano po? Joke yun. Huwag ka maniwala. Ano? Alam na ng Diyos ko, nagjo-joke tayo eh. Ano? Oh. Ganun ang ibig sabihin. Kasi makakalimutin tayo. Dami natin promises, kinakalimutan. Deuteronomy 4:31, siya'y mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol pagkat hindi niya kakalimutan ang kanyang tipan. Hindi niya makakalimutan ang kanyang pangako. Ganyan ang Diyos natin sa langit. Pag nangako siya, hindi niya kinakalimutan yon. Sureball yun. Diba? Our God is not a liar. Hindi sinungaling ang Diyos. Katulad ng katabi mo. Diba? Numbers 23:19. God is not a man that he should lie. Nakita niyo yung comparison ng Bible. Sabi niya, hindi katulad ng tao ang Diyos. Hindi siya sinungaling. Anong pagkakaintindi natin? Kasi ang tao, sinungaling. Diba? Yun ang ibig sabihin lang niya. Pag nilinaw mo yan, so hindi tayo katulad ng Diyos, hindi siya sinungaling. Meaning, kasi tayong mga tao, sinungaling tayo. Pero ang Diyos natin, hindi yan nagsisinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya yun.
Pag ipinangako niya, tutuparin niya yun. Pero tayo, sabi nga, marami na tayong ipinangako na nauwi sa pagkakapako. Dahil hindi naman natin tinutupad sa ating mga sarili. Kaya mahalaga, pag nangako ka, pag may sinabi ka, tuparin mo. Gawin mo. Pinaninindigan natin ang ating pong mga salita. Another, our God is promise keeper, not a promise breaker. Joshua 23 verse 14. Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that no one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Ang ganda-ganda ng verse. Ni isa, sabi niya, walang nagmintis sa pangako ng Diyos. Walang hindi tinupad ang Diyos. Meaning, kasi ang Diyos natin sa langit, promise keeper siya. Hindi siya promise breaker. Hindi siya taga-sira ng pangako, kundi tagatupad siya ng kanyang mga pangako. At bakit kaya niyang gawin yun? Because our God is able to keep His promise. Alam niyo kung bakit ang tao hindi nakakatupad sa pangako? Kasi limited tayo. Ang Diyos natin limitless. Sa Diyos natin, all things are possible. Sa atin, imposible. So, ibig sabihin, kaya ang Diyos natin sa langit, pag nangako, kaya niyang tuparin because He is able, diba, to do His promise. Yan ang kagandahan niya, mga kapatid. He is able. Sabi ng Genesis 18:14, mayroong bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon, pagbabalik ko ay may anak na siya. Sabi ng Panginoon kay Abraham, may sasabihin ako sa iyo, ha? Nung dalawin siya nung 3, kasama niya 2 angel. Sabi niya, next year, may kilik-kilik na kayong baby. May anak na kayo. Anong ginawa ni Sarah habang nakikinig doon sa may tolda? Tawa siya ng tawa. Hindi niya kayang lunukin yung ideya. Anong sabi ng Diyos? Ba't tumatawa ka dyan, Sarah? Aba, hindi po ako tumawa. Tumatawa ka, sabi ng Diyos sa kanya. Pero ito tatandaan mo, sabi ng Diyos, meron bang hindi kayang gawin? Meron ba ako hindi kayang gawin? Sabi niya. Wala. Si Mary, nung siya ay magbubuntis, sabi nung angel, ikaw ay mapalad, magbubuntis ka, ipapanganak mo'y ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ano sabi ni Mary? Paano po mangyayari yon? Birhin pa po ako. Wala pa po akong asawa, di pa nakakakilala ng lalaki. Ano sabi nung angel? Bakit? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Basta sinabi niya, ipinangako niya, gagawin niya yon. Kasi ang Diyos natin, He is able to keep His promise.